Itong nangyaring resulta ng halalan ay isang panawagan sa Pilipino na tanggihan natin ang mapagganti na pag-usig sa mga Duterte at ibalik natin ang may malasakit, matapang at mapagmahal ang pamamahala na naranasan ng Administrasyong Duterte. Kaya tinatawagan natin ang Administrasyong Marcos na pakinggan po ninyo ang mensahe. Tigilan nyo na ang pagsalakay sa pamilyang Duterte at magbigay kayo ng atensyon, ipagtugunan ang mga pangangailangan ng bansa, ang kahirapan, ang korupsyon, ang kawalan ng katarungan. Kung hindi, baka tayo magkaroon naman ng isang pagpalit ng pamalaan. Yung resulta ng halalan, kapakita ng pagtanggi doon sa mga kumakalaban kay Presidente Duterte at sa Administrasyong Marcos na walang katapusan ng kampanya upang usigin ang pamilya. Ang resulta ay maliwanag at hindi maaaring matanggihan na ang bansang Pilipinas o ang sambayanang Pilipino ay tumatayo kasama ang Pangulong Duterte at tinatanggihan ang mapagganting politika ng mga taong gustong sira ang ligasiya at mandato dating Presidente Duterte. The first place triumph of Senator Christopher Bongo, who is poised to eclipse or just fall short of the most Senate votes in Philippine history, is a testament to the enduring trust of the people in the Duterte brand of leadership, compassionate, decisive, and unyielding in its commitment to the masses. Ang pagpapanalo ng Senador Bongo bilang pinakamataas na nakuha ng boto at lumalabas sa kasaysayan ng ating bansa ay maaaring magiging historic. Kaya nga, ay isang testamento sa walang tapusang pagtitiwala ng taong bayan sa uri ng liderato ng Duterte na may malasakit, mabilis magdesisyon, at hindi sumusuko sa kanyang pagmamahal sa masang Pilipino. Itong makahulugan at hindi mapantayang mandato ay hindi lamang isang personal na tagumpay ay Senador Bongo, kung hindi isang matas at makapangyarihang afirmasyon ng ligasiya na iniwan ni Duterte na hanggang ngayon ay maririnig mo sa buong. This unprecedented mandate is not just a personal victory for Senator Go, but a powerful affirmation of the Duterte legacy that continues to resonate across the nation. Third paragraph na tayo. The Marcos administration's much-vaunted alyansa para sa Bagong Pilipinas slate, packed with returning senators and science of political dynasties, was not only projected by the surveys to dominate with up to 11 Senate seats, but even pompously predicted by BBM to be a 12-0 sweep. Ang tinatawag na malakas na alyansya ng Administrasyon Marcos sa Ticol na binubuo ng mga mga senador at anak ng malalaking angkan sa politika na sangayon sa survey ay maaaring makakuha labing isang senador na mananalo at kaya bangang hinulaan ng dating Presidente Presidente Marcos Jr. na magiging 12-0
kopya ng kalaban. Pero sa isang nakahihindik, nakabaliktaran ng survey at ng hula ng Pangulong Marcos Jr., ang administrasyon ay nakakuha lamang ng 5 sa mga kandidato nito. At ito ay isang nakakahiyang performance o underperformance. Sa isang koalisyon ay pinagmamalaki nilang sigurado na ang kanyang tagumpay. In a stunning reversal, the administration ticket crawled to only 5 winners. Erwin Tulfo, Tito Soto, Panfilo Lacson, Pia Cayetano, and Lito Lapid. A humiliating underperformance for a coalition that arrogantly believed victory was assured. In stark contrast, the PDP Laban slate, once ridiculed by detractors, outperformed expectations by securing 5 Senate seats with Senators Bongo, Ronald Bato de la Rosa, Rodante Marcoleta, and guest candidates Camille Villar and Amy Marcos. The defection of Villar and the president's own sister, Amy Marcos, from the Alianza to align with the Duterte camp underscores the crumbling foundation of the Marcos political machine. Sa kabaliktaran, ang PDP Laban di umano ay mahina na slate. Nakakuha ng 5 sa mga tumakbong kandidato. Nariyan si Senador Bongo, si Senador Rosa, Kongresista Marcoleta, at yung bisitang kandidato na si Camille Villar at si Amy Marcos. Yung pagtanggal o pag-alis ni Villar, kapatid ng Presidente Marcos, kanyang partido, at sumama sa grupo ng mga Duterte, ay nagpapakita lamang ang dahan-dahang pagsira ng pundasyon ng makina ng Marcos sa politika. The fate of administration torchbearers in the House of Representatives further exposed the rejection of the Marcos agenda. Lawmakers who spearheaded baseless and malicious attacks against the Dutertes were decisively defeated and crushed. Representative Benny Abante lost his congressional seat in Manila. Representative Dan Fernandez failed in his bid for Laguna governor. Representative Pami Zamora was ousted in Taguig, and Representative Stella Kimbo was justly rejected in her mayoral run in Marikina. These defeats are not merely losses. They are a collective rebuke of those who align with the administration anti-Duterte crusade. Sa Kamara de Representante ay nakita ang pagtanggi at pagsipa, pag-usa, tinatawag nating maganda, ang mga mambabatas na nanguna sa paninira sa mga alisyosong pagsalakay sa reputasyon ng mga Duterte, talagang nakita po natin ang pagkatalo. Si Representative halimbawa Benny Abante natalo sa kanyang pagtakbo sa Maynila. Si Kongresista Dan Fernandez naman ay nabigo sa bilang gobernador ng Laguna. Ang Kongresista Pami Zamora ng Taguig ay natalo kanyang pagtakbo para sa kanyang re-eleksyon. Ganun din dito sa amin sa Marikina, si Stella Kimbo ay pinarusahan ng sambayanang Marikina sa kanyang hindi maipaliwanag na mga kayamanan ng siya'y miyembro ng Kongreso. Itong mga pagkatalo nito ay hindi lamang ordinaryong pagkatalo, sapagkat sila ay pangkalahatang pagtanggi doon sa mga alyado ng administrasyong Marcos laban sa Duterte. This is also
clear from the stunning defeat of staunch Marcos supporter. Cebu Governor Gwen Garcia, erstwhile Duterte ally who's lost to newcomer and PDP Laban bet Pam Baricuatro, signals a seismic shift in Garcia country. In Davao City, the Duterte stronghold, the people delivered landslide victories to beleaguered Duterte family. Former President Rodrigo Duterte and Congressman Paulo Duterte crushed the turncoat and ingrate Nograles siblings, Carlo and Migs, respectively, for mayor and first district representative, while Sebastian Bassett Duterte decisively won a mandate as vice mayor, which will make him caretaker of Davao City while the father fights trump up crimes against humanity charges at The Hague. At nakita rin natin ang nakakagulat katalo ni Juan Garcia, ang considered na ari ng politika sa Cebu. Ito ay tinalo ang kanyang kalaban. Sa Davao naman, nakita natin ang landslide victories ng mga anak ng Pangulong Duterte at tinalo ang magkapatid na ingratong Nograles na naging nagtraidor kay Pangulong Duterte. Si Vice Mayor Baste ay nanalo. Of course, si Pangulong Duterte halos 500,000 ang layo ng boto. Naka-80 million lamang ang Migs Nograles na dating miyembro ng kabinete na traidor sa kanya. At ito namang si Omar na kanyang ako ay nanalo rin. Ganon din si Congressman Pulong. Panalo lahat, madalit sabi. Ito ay pinapakalaman na ang kanilang ama na nakakulong sa Hague ay binigyan ng napakalaking boto laban sa mga nag-aapi sa kanya. Speaking of turncoats, those who betrayed the Dutertes face humiliating defeats. Re-electionist Senator Francis Tolentino, who ditched PDP Laban for Alianza, could not even crack top 24 in the polls. Benhur Abalos, formerly Duterte's MMDA chairman, but more recently Marcos's Interior Secretary, was also rejected by the electorate in his bid for a Senate seat. Adding to the Marcos administration's woes is the unexpected resurgence of the so-called yellow opposition, which was on life support during the Duterte regime. Marcos' performance has seemingly fueled the yellow surprisingly comeback, with former Senators Bam Aquino and Francis Pangilinan securing Senate seats seemingly out of nowhere. Akbayan, a yellow-aligned group, topped the party list race, signaling a revival of the anti-Marcos sentiment, which further complicates the administration's political calculus. Pinag-uusapan din lang yung palimping. Alam kayo. Makikita natin ang pagkatalo na dating DILG Secretary Ben at yung senador, traidor, tinulungan ng Duterte, si Francis Tolentino, na halos hindi nga ano bang number siya? Number 20. Number 20 yata. Madalit sabi, talagang pinarusahan yung mga taong sumira na pangalan sa ligasiya sa mandato ng Presidente Duterte. At ang laki pa ng problema ng administrasyon ngayon, mukhang bumalik ang mga dilaw dahil nanalo si Bam Aquino at si Senador, ang bumabalik na Senador Pangilinan. Bali ba, pati na yung komunistang partido, nangunguna rin. Kaya lalong magkakaproblema ito sapagkat lumakas na naman yung mga dating kalaban ng Estado. The 2025 midterm elections are a clarion call from the Filipino people. They reject the politics of persecution and demand justice for former President Rodrigo Duterte, who remains unjustly detained by the International Criminal Court. The victories of the Duterte-aligned candidates and the defeats of Marcos loyalists
are amended to restore the principles of strong, people-centered governance that define the Duterte presidency. We call on the Marcos administration to heed the message, cease its attacks on the Duterte family, and focus on addressing the pressing needs of our nation: poverty, corruption, and injustice, lest it faces a deja vu political upheaval. Itong nangyaring resulta ng halalan ay isang panawagan sa Pilipino. Natanggihan natin ang mapagganti na pag-usig sa mga Duterte at ibalik natin ang may malasakit, matapang, mapagmahal ng pamamahala na naranasan ng Administrasyong Duterte. Kaya tinatawagan natin ang Administrasyong Marcos na pakinggan po ninyo ang mensahe. Tigilan nyo na ang pagsalakay sa pamilyang Duterte at magbigay kayo ng atensyon, ipagtugunan ang mga pangangailangan ng bansa, ang kahirapan, ang korupsyon, ang kawalan ng katarungan. Kung hindi, baka tayo magkaroon naman ng isang pagpalit ng pamalaan. The Filipino people have spoken, and their voice is unequivocal. Ominous, unequivocal, ominous. The Duterte legacy endures, and the Marcos administration's days of political retribution are numbered. End of quote, Attorney Sal. Sa na po ang bayan at ang kanilang tinig ay maliwanag at ito ay nagbabya ng isang masasabi nating isang earthquake. Ang earthquake sa Pilipino. Ano ba earthquake sa Pagyanig, Pilipino? Hindi pagyanig, hindi earthquake. lindol, Ha? lindol. Anyway, isang Dumadagundong? nakalimutan ko ng meaning sa Pilipino. Anyway, ito pong babadyang tinig na napakalimutan. Kinakailangan panatilihin natin ang ligasiya na iniwan ng Presidente Duterte at nagpapakita, ito mahalaga, nagpapakita ng mga araw ng Administrasyong Marcos sa kanyang paghihiganti at pamumulitika, ang paninira, ang ligasiya at mandato ay nabilang na. Ayun, ang pahayag na talagang mismo si Attorney Sala nag-translate in Filipino ang kanyang English na statement kaugnay dito sa resulta ng halalan. Talagang Ang hindi, ang hindi natin na isama dyan, ano yun? ang hindi natin isama, yung sobrang pagkatalo ni Renegade Rebelde, si Trililing. Kawawa. Yun. Nakita po ninyo, yan si Trililing. Yan ang number one na sumira ng Duterte. Na yan, hindi ba siya ang nagtapuatan dyan sa Hague para makulong si Presidente Duterte. Ayan, pinarusahan po siya. Kinawawa siya ng mga Duterte. Talong-talo. Alam mo, Attorney Sal, sunod-sunod yung pagkatalo niya, Attorney Sal, from the nakailang, nag-try din siya, di ba, na bumalik sa Senado, Attorney Sal. Tapos ito nga, nag-try din siya sa local. Hindi rin siya pinalad, Attorney Sal. Talaga namang tumatak talaga sa mga Pilipino na negative, in a negative way, yung kanyang trabaho sa gobyerno, Attorney Sal. Pero, syempre, desisyon niya ng taong bayan na walang magagawa si Trillanes dun sa desisyon ng ating mga kabayan, especially dyan sa Caloocan, Attorney Sal. Di ba na, marami tayong na-mention, Attorney Sal, ng mga local, sa local elections, Attorney Sal, ano? Alam naman natin,
kahit paniyanig dun sa Davao City, but still, ang mga Duterte pa rin ang nanalo, Attorney Sal. Alam mo, ang ingay-ingay ng social media, Attorney Sal, eh. Ang ingay-ingay doon kaugnay sa resulta ng halalan, Attorney Sal, maingay doon sa pagkapanalo ng mga Duterte, maingay din yung mga reklamo ng marami sa ating mga kababayan abroad, dito sa Pilipinas, yung mga nakita nilang discrepancy, glitches. But according to the Commission on Elections, walang glitch. Pero according sa ating mga kababayan, Attorney Sal, hindi pa rin tumutugma. Marami sa ating mga kababayan magsasabi na hindi tumutugma yung resulta ng kanilang binoto, Attorney Sal, dun sa resibo na nahawakan nila, Attorney Sal.